Mag-umpisa na tayo sa ating klase. So, ang klase natin ngayon ay nandito tayo sa ika-6 na baitang hikasi sa ang topic natin ay napapaloob sa ika-4 na markahan. So, umpisahan natin, no? Basahin ang mga pangusap at pagkatapos tumayo kung tayo ay sumang-ayon. Okay. At umupo naman kung hindi naman tayo sumasang-ayon. Okay? Intindihan ba ninyo ang instruction? Yes, sir. Okay. Okay. Kung halimbawa, kung tayo ay sumang-ayon, ano ang dapat natin gawin? Tumayo. Okay, ipakita. Kagalaw. Kung nagsang-ayon tayo, kung hindi tayo sumasang-ayon, anong dapat natin gawin? Okay, ipakita. Kung sumasang-ayon, Tumayo. kung hindi sumasang-ayon, halimbawa, kung meron akong tanong, dapat ba nating igalang ang mga dayuhang bisita sa ating bansa? Ano ang inyong reaksyon? Pwede mag-iba-iba kayo. Okay. So, may mga sumasang-ayon at may hindi sumasang-ayon. Sigurado kayo, naintindihan ninyo? Yes, sir. Okay. Kasi po lahat. Ano ang ibig sabihin ng debate? Ang debate ay isang formal na paraan ng pagtutugali sa isang issue. Okay. Ang debate daw ay isang formal na paraan ng pagtutunggali sa mga isyu o paksa. Ngayong umaga ay saksihan natin o ang gawain natin ay ang tinatawag na pagtutunggali. Mayroon tayong isyu na didibatihan o paksa na didibatihan kung kayo ba ay sumasang-ayon o kayo ba ay hindi sumasang-ayon. Okay. Ang paksa natin ay nararamdaman ba ninyo ang Pagsisikap na ginagawa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa. Okay. Tawagin natin ang unang pangkat. Saan yung unang pangkat? Anong ang pangkat na kuan? Sumasang-ayon na grupo? Taas na ang mga kamay. Okay? Okay. Yan. Yung mga pangkat na hindi sumasang-ayon. Na. So, ang iba naman sa inyo ay mga tagapakinig. So, later on, yung tagapakinig, magbibigay rin ng kanilang mga saloobin, puro-puro o damdamin sa isyu na ating pinagtatalakayan. Okay. So, tawagin na natin yung ating, mayroon akong inassign na moderator sa inyo, di ba? Tagapamagitna. Sino yun? Okay, Sayla. Okay, dito sa harapan Sayla. Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating napakamasikasig na District Supervisor Ginang Marilu A. Mendoza. At pagbibigay ko ngayon kay Ma'am Doña Soriano na punong guro ng Paalang Generoso Elementary School. Kay Sir Leopoldo C. Cadena Jr. na aming napakabait na punong guro. Mga guro, na parte ng aming gagawin ngayon, kapwa ko kamag-aral, welcome sa inyong lahat. Ang gawain ito ay bilang kabahagi ng pagpapakitang turo ng aming guro na si Ginoong Alfredo C. Calamba Jr. sa kanyang training na pinamamahalaan ng CMEO Inutec, at ito ay ang Guro 21 o Gearing of Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for 21st Century. Bilang moderator na naaatasin sa gawain debate at pagdudunggaling sa formal na paraan ng pagpapahayag ng damdamin, saloobin, ideya at opinyon, hayaan niyo ako ibahagi ko ang aking paunang salita para sa gawain ito. Sinasabi na ang pamahalaan ay isang institusyong pinapatakbo ng mga taong hinihalal o pinili upang magsagawa at mapatupad ng batas
para sa kapakanan ng nasasakupan nito. Lahat ng ginagawa ng pamahalaan ay isinalang-alang ang kapakanan ng mamamayan? Kontento na ba kaya ang mga mamamayan? Nararamdaman ba kayo ng mamamayan? Kaya sa umagang ito, tungayan natin ang dalawang panig na magmamatuwid sa paksang pagdedebatehan. Nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? Sa panig na oo, ay dala ko pong ipinagkikilala si Juvenal R. Bajo, Siyong Pitato ng Grupo, John De Luna, Maxine Tupinyo, Andrea Jane Suelo, Mark Eugene Campos, Coral Bureros, at L'Oreal Rich Pinili. Sa palig naman na hindi ay nandito naman si Francine Luis Lamas, Siyong Pitato ng Grupo, Antoinette Rico, Juliana Tarangaya, Joshua Alas-As, Lily Gibbon Andoy, at Angelique Yata. Mga guro, mga kapwa ko kamag-aral, bigyan natin sila ng isang masigabang palakpakan. Ako po si Juvenal Cristian Albar, ang team captain ng mga pumapanig sa oo. Sa katanungan na, nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? At ito ang aking mga ideya, saloobin at damdamin na aking patutunayan kung bakit ako ay pumapanig dito. Damang-dama ko ang kaunlaran ng Pilipinas dahil sa una, nararamdaman na natin ang kaunlaran ng Pilipinas. Dahil mayroon ng mamamayan na may sapat na pagkain, maayos na tiraan, maayos na pananamit, at malusog na pangangatawan. Pangalawa, kultura. Ang kultura ay isang kaluluwa ng isang bansa. Ito ay nagbibigay ng mga pagkakakilanlan sa isang pangkat. Pangatlo, edukasyon. Ang edukasyon ay nagbibigay ng mga pagkakakilanlan sa isang pangkat. Ako po si Francine Luis Ramas, ang team captain ng pumapanig sa hindi, sa katanungan na nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? At ito po ang aking idea, salubin at damdamin na aking pagtutunayan kung bakit ako ay pumapanig dito. Lahat ng bansa ay may kanya-kanyang problema at dahilan kung bakit hindi maunlad. May iba't ibang suliranin, laganap ang problema, walang sapat na panustos para sa kanilang pangangailangan, walang matiwasay na pamumuhay at iba pa. Para sa akin, ang ating bansang Pilipinas ay walang kaunlaran dahil laganap ang problema sa ekonomiya, sa pangkabuhayan, sa pampolitika at sa edukasyon. Ako ay pumapanig sa oo sa katanungan na nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? Damang-dama ko na may kaunlaran ang ating bansang Pilipinas sa larangan ng edukasyon, pangpolitika at pangkultura. Sa edukasyon, maraming naitulong ang K-12 system dahil nadadagdagan nito ang pag-iisip ng bawat mag-aaral. Layunin ng programang ito na mabigyan ng kasanayan ng bukasyonal ang mga kabataan tulad ng pananahi, beauty culture at welding electricity na makakatulong sa mga mag-aaral upang mapaunlad ang sarili. Sa larangan ng politika, ang mayayaman o mahihirap na mamamayan ay binibigyang pagkakataon na makilahok at magpasya sa sarili. Nagsisikap din ang pamahalaan na mabigyan ng pantay-pantay na karapatan ang mamamayan na bumoto at pumili. Sa larangan ng kultura, kinikilala rin ang ating mga mang-aawit at hinahangaan ang musikang Pilipino sa iba't ibang bansa. Ako ay pumapanig sa hindi sa katanungang nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? Lubos akong hindi naniniwala sa sinasabi ni John dahil sa aking paniniwala na walang kaunlaran ng ating bansa. Katulad ng kaunlaran sa pangkabuhayan. Ang kaunlaran pangkabuhayan
kaunlaran ng ating bansa? Sang-ayon ako sa iyong sinasabi, Jan. Masasabi ko rin na ang kaunlaran ng ating bansa ay ang pangkabuhayan, pangkultura, at kaunlarang pampolitika. Ang halimbawa ng pag-unlad ng bansa ay ang paggamit ng computer at iba pa teknolohiya. Katulad na lamang ng cellphone na galing sa ibang bansa at dumami sa Pilipinas na ngayon ginagamit na makipagkomunikasyon sa mahal sa buhay. Sa kaunlarang pangkabuhayan ay ang pagkakaroon ng sapat na pagkain ng mamamayan. Kapag may bagyo, ang gobyerno ay nagbibigay ng maayos na tirahan para sa mga nasanta ng bagyo. Ako ay pumapanig sa hindi sa katanungang nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? Hindi ako sumasang-ayon sa sinabi ni Rizal na may kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Dahil nakita ko ngayon na mahihirap ngayon ang mga tao. Wala silang mga pera, walang matitiran, walang sapat na pagkain, walang wastong pananamit, at higit sa lahat, malusog na pangangatawan. Dapat nga pumapasok ang mga bata sa kompletong balisidad at magtapos ng kursong kaniyang pinili. Pero kabaligtaran na ang lahat, dahil mahihirap ngayon ang mga tao. Ako ay kaapat na tagapagsalita sa grupo at lubos kong nararamdaman ang pag-unlad ng Pilipinas. Ako ay pumapanig sa oo sa katanungang nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? Masasabi ko na may kaunlaran ng ating bansa dahil sa pagpapatayo ng mga paaralan, tulay at iba pang mga gusali. Masasabi ko rin na may kaunlaran ng ating bansa dahil sa mga programa ng ating Pangulo na si Pangulong Aquino. Gumawa ang ating Pangulo ng mga programa tungkol sa pangkabuhayan, pangkultura, edukasyon at pangkalusugan. Ang kaunlaran sa pangkabuhayan ay nakikita natin sa mga mamamayan na may sapat na pagkain, damit, tirahan at higit sa lahat malusog at di masakitin na katawan. Ako ay isa sa pumapanig sa hindi sa katanungang nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? Ako ay lubos na hindi sumasang-ayon sa sinabi ni Andrea na may kaunlaran ng ating bansa. Para sa akin, mali ang lahat ng sinasabi niya. Dahil naniniwala ako na walang kaunlaran ng ating bansa na sa ating mga likas na yaman gaya ng karagatan, kanundukan at kabubatan na hindi na masyadong pinupuntahan at inaalagaan. Naniniwala rin ako na walang kaunlaran ng ating bansa dahil sa mga Pilipino nagtatapon ng basura at mga dinamita sa mga ilog at karagatan. Dahil dito, maaaring hindi na umunlad ang ating bansa. Ako po si Mark Eugene P. Campos at ako po ang ikalima sa pumapanig sa oo. Sa tanong na nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? Maunlad na ang ating bansa dahil yun gawa na ang mga MRT, bus, aeroplano at barko na ginagamit natin na pang-transportasyon. At gadgets naman tulad ng cellphone at computer na ginagamit natin na pang-komunikasyon. Kung ikukumpara para noon, ang ating transportasyon ay ang kalesa at ang ating komunikasyon ay ang pagsulat. Paano mo mapapatunayan na hindi pa maunlad ang ating bansa? Noon, meron bang MRT? Noon, meron bang cellphone o computer? Kung hindi pa maunlad ang ating bansa, sana nakasakay tayo sa kalesa ngayon. Ako ay pumapanig sa hindi sa katanungang nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? At ako ay hindi naniniwala sa sinasabi ni Eugene dahil sabi niya na ang gadget ay nakakatulong para umunlad ang ating bansa. Dahil ang mga bata ay gumagamit ng gadget sa loob ng paaralan, kaya hindi na sila nakikinig sa kanilang mga guro. Kahit sa aking murang pag-iisip, batid ko na wala pa rin kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Marami pa rin ang nag-iikaos na pamilya, walang tirahan, walang desenteng trabaho. Kung may trabaho man, kakarampot lang ang kanilang sinasahod, kaya naman marami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa para doon nakamtan ang kanilang magandang kinabukasan.
Mga batang dapat lapis sa papel ang hawak, pero ngayon, lata ang daladala sa lansangan, sa halip sa paaralan sila nakikita. Nasaan ang pagsisikap ng ating pamahalaan? Sa pamahalaan ba dapat isumbat ang tinatamasa ng ating bansa? Sa sabayan ng Pilipino ba na silang nagluklok sa mga nahirang pinuno ng ating bansa? O sadyang dapat isisi sa mga pinuno ng ating pamahalaan? Sa madaling salita, yaw ang mga namumuno sa ating pamamahaan at ang siyang dapat tisin dahil kung ipinapakita ba nila na tayong lahat ay pantay-pantay sa ilalim na batas, sana'y lahat ng Pilipino ay magkakaroon ng tiwala sa ating pamahalaan at mapadali ang kanilang pakikipag-kooperasyon. Po si Cyril V. Boreros, ang ika-6 na pumapanig sa oo. Sa katanungan na, nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? Sang-ayon ako sa aming pamahalaan ngayon, nagsisikap silang umunlad at lumago ang ekonomiya ng ating bansa. Tulad ng syudad ng Davao, ang ating mayor dito ay sinusulong niya at hinihikayat niya ang mga dayuhan na mag-invest at magtayo ng mga gusali at mga pabrika upang upang madagdagan ang kabuhayan ng Davaoenyo, lalong-lalo na sa taong walang maayos na hanap buhay. Sa mga mahal kong panig, binabati ko kayong lahat. Ngayon, sa panig naman na nagsasabing mayroong kaunlaran ng Pilipinas, nararamdaman ko ang nararamdaman at lubos ko kayong naiintindihan dahil naniniwala akong marami na makabagong teknolohiya ang kumakalat dito sa Pilipinas. Para sa transportasyon, nandiyan ang kotse, MRT, LRT, aeroplano at bus. Para naman sa pangkomunikasyon, nandiyan na ang mga touchscreen cellphones tulad ng iPhone. Sinamahan pa ito ng apps tulad ng Viber, LAN at Skype. Mas kinalaki pa ang sukat ng cellphone ay nandiyan naman ang tablet at iPad. Para naman sa panig na nagsasabing walang kaunlaran ng Pilipinas, ramdam ko ang inyong nararamdaman at lubos ko kayong naiintindihan at narinig ko ang inyong mga hinaing reklamo at pagsusumamang makamtan ang inyong hinihinging kaunlaran. Sa nakikita ko, maraming mamamayang Pilipino ang laganap sa kahirapan at nakakaranas ng gutom. Ngunit hindi pa huli ang lahat. May malaking pag-asa pa ang ating bansa. Kumilos tayo, kabataan, simulan natin. Pag-aral tayo ng mabuti upang ipaunlad ang ating sarili, pati na rin ang ating bansang sinilangan. Ating napakinggan ang dalawang panig sa paksang pinagtutunggalian. Nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan para sa ating bansa? So ngayon, napakinggan natin ang sumasangay, hindi sumasangay. Bigyan natin ng pagkakataon ang inyong mga tagapakinig na kapwa mag-aaral kung ano ang kanilang saloobin sa ating paksang pinagtutunggalian. So tawagin natin po si Angelique. Ano, in short, ano ba ang iyong nararamdaman? Ako ay pumapanig sa inyo sa katanungang nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? Bing na lang ang buwan na. Hindi ako sumasang-ayon na may kaunlaran ng ating bansa dahil marami pa rin mamayang Pilipino ang nagsasabing hindi nila nararamdaman ang kaunlaran bagkos ay mas lalo pa silang naghihirap. Ako ay pumapanig sa hindi sa paksang pinagtutunggalian ngayon na nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? Ako ay masasabi ko na walang kaunlaran ang bansang Pilipinas dahil walang disiplina ang mga tao dito, kaya nagbunga ang mga malalang sitwasyon dahil na lamang ng kahirapan, na kung saan marami ang naghihirap, marami ang nagugutom, marami ang walang pera, at higit sa lahat, marami ang nagkakasakit. Okay, very good. Meron pa, magbagi. Okay, si... Ako po ay pumapanig sa oo sa katanungang nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bansa? Nasabi kong may kaunlaran ang ating bansang Pilipinas dahil sa mga ginawa ng ating Pangulo, Gobyerno at mamamayan. Okay, very good. So, lahat na siguro nakapagsalita, nakapagpahayag ng kanilang panig sa ating paksa sa umaga ito. Sa tanong, nararamdaman ba ninyo ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan
para sa kaunlaran ng Nakita ko sa operasyon ninyo, naging successful ang inyong ginawa mo. Batay sa inyong natalakay kanina, ano yung natalakay? Ano yung dapat pinag-ibatihan kanina? Narinig ko yung mga nagsabi o yung sumang-ayon sa oo at sumang-ayon din sa hindi. Sa aking palagay, dahil ang ating pamahalaan ay talagang ginagawa ang lahat-lahat para maibigay sa inyo, mismo sa inyo. No? Kung nakita nyo kung ano ang ginawa ng pamahalaan, unang-una dyan ang K-12. Kung nagsabi ng hindi sa K-12, sana wala ka dito kung wala yung K-12. No? Pero yan ay opinion ninyo. Pero yung sinabi din na tama rin yung sinabi ng isa na nagsabi ng K-12 ay hindi pa handa. Pero sabi ko nga, ang pamahalaan ay ginagawang lahat para lang hindi lang yan para sa amin na matatanda. Lalong-lalo na para sa inyo mga bata. Okay? So yung mga ginawa ninyo na pagdedebate kanina, talagang kung kayo gumawa nun, talagang inyong pinag-aralan. Sa ngayon, ang hatol ko, oo muna. So, ako si Masamayo sa oo. Magandang umaga sa lahat, sa isang mga bata sa pamilya. Congratulations pala sa successful demo ng ninyo. Yung paksa ninyo tungkol sa debate. Wherein yung pamahalaan ay nagsisikap para sa kaunlaran natin lahat. Diba? So, yung kabuuan ng ang inyong sa debate, sa mga ayon ng oo o sa hindi, maganda yun. So, sa akin, ako ay sumang-ayon dahil ang ating pamahalaan, lalo na ating gobyerno, ay sumisikap, no? Try their best na para sa atin, kasi para din sa ating mga anak, para sa inyo. So, sumang-ayon din ako sa oo. So, congratulations sa guro. Congratulations again sa ating guro, Sir Calamba, sa the job well done. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ating punong guro, Ginoong Karinya, mga malo, sa mga guro. At sa inyong lahat, binabati ko ang lahat sa inyo. So, palakpakan kayo sa inyo. Inuulit ko, ako isang-ayon sa mga grupo ng sumasang-ayon kasi nakikita namin at nararamdaman kung ano yung binibigay natin pamahalaan. Yun lang at magandang umaga. Pwede ba server ng mga bata dito? Pwede po sila server ng snack nila. Okay, sa panghuling bahagi ng ating klase, so yung grupo natin na aking binibigay kanina, so pupunta kayo sa inyong mga sino ang gagawa sa gamit ay user 1, user 2, user 3, okay? Okay, magsitayo lahat. Okay, punta kayo sa inyong mga leaders. Sagutin ninyo ang aking ibibigay na i-forward na katanungan. Okay, palakpakan natin ating mga sarili. Taas lang ang kamay sa grupo na nakatapos na sa unang katanungan. Okay? Okay? Okay, user 5, basahin ang inyong mga sagot. Ang mga katangian ng isang bansang maunlad ay may mga hanap buhay ang mga tao at makukuha nila ang pangangailangan ng mga tao at kung ano ang gusto nilang makuha. Maraming mga trabaho ang mga tao at hindi sila gaano maghirap. Okay, very good. Okay. Okay, palakpakan natin ating mga sarili.